Good morning! Isang mapagpalang araw naman po sa ating lahat. Welcome po sa Kabaka mo at Kalakbay. Dito yan sa ating Facebook sa Botleya. Meron din tayo sa YouTube Kabaka mo sa Instagram. Yan, meron din tayo dyan. At ating pagninilayan ngayon, yung John 14 pa rin. Alam mo, halos John ito, itong buwan na ito, parang puro Juan ang binabasa. Kasi dito kay Juan, nandito yung maraming inspirasyon tungkol sa Panginoon, sa ugnayan ng Panginoon sa kanyang ama, sa tao, sa pagpapagaling, at kung ano-ano pa. At ngayon sinasabi din dito ngayon sa John 14, 15 to 21, yung advocate, yung Espiritu Santo. Yung advocate, sinasabi niya that He will be your guide, and He will not leave you orphaned. Yan sinasabi ng Panginoon. Ang banal na Espiritu ay may kakibat na mga pagpapala na kung alam lang natin ay napakalaking bagay para magawa natin ito o maisang-ayon natin ang ating buhay dito. Advocate, di ba? Parang ngayon, samantalay na natin to. Mother's Day. Happy Mother's Day sa aking asawa na 47 years nang naglilingkod sa akin at sa aming mga anak. May mga asawa na rin, yung aming mga anak, may kanya-kanya ng pamilya at marahil, marami silang natutuhan from their mother, ika nga. At sana ganun din, yung mga magulang, lalo na yung mga nanay na karaniwan sa atin sa Pilipinas, karaniwan naiiwan sa bahay, sila nag-aasikaso, at sila yung pwedeng maging advocate, parang Espiritu Santo, maging guide, mentor, di ba? Tagapagtanggol ng ating mga anak sa loob ng tahanan natin at minsan sa labas. Minsan nga nagiging stage mother, ika nga yung mga hanggang sa eskwelahan. Ay talagang pinaglalaban yung anak, balang mamali minsan o matama, ay pinaglalaban at hindi nila inintindi yung kamalian ng kanilang anak basta naalaman nila yung mahal nila. Dahil ito yung isa sa mga pagpapakita sa ating mga anak. Pero sana, wag naman maging labis-labis dahil magiging spoiled naman. Anyway, ang advocate ay ang Espiritu Santo. Ano ba ang Espiritu Santo? Ang Espiritu Santo ay may bunga. Nagbubunga yan sa atin, Nagkakaroon tayong mabungang pakikitungo sa ating mga kapwa. Pakikitungo una sa lahat sa ating mga pamilya, sa ating kasama, sa ating komunidad, o sa trabaho, o sa lipunan, Bilang, in general, sa lipunan, Siya yung makakasama natin at nagiging giya natin. Ano ba mga bunga nito? Kung tayo tumatangkilik na nanampalataya sa ating Panginoon, nandito ang love, nandito ang truthfulness, nandito yung fidelity, nandito yung charity, honesty, at mga kalintulad nito. Ito yung bunga. Ibig sabihin bunga nito, dahil ang Espiritu Santo ay working in us, nagagawa natin umibig, magmahal, maging totoo, umiyak sa kasalanan, maging mapagbigay, yung apathy, yung sympathy, lahat nandiyan dahil sa Espiritu Santo. Saan ang galing ito? Dahil yan sa pagtutunghay natin, sa pagbabasa natin, ng mga aral na turo ni Jesus. Siya ang naging ehemplo, pinadala ng Ama upang maging example sa ating lahat. Kung ano yung ating gagawin, at yung mga tamang susundin para makatungo tayo doon sa sinasabi niyang si Jesus ay masundan natin dahil si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaya tayo magkakaroon ng buhay kung tayo ay nakasunod kay Jesus. At habang wala na si Jesus dito at nasa Ama na, hinihintay natin yung kanyang second coming, ang Espiritu Santo ang nananahan sa atin. Ang Espiritu Santo kasi parang hangin yan. Kahit saan nandoon yan, omnipresence yan, talagang kahit saan lugar ka nandoon, kahit sa iyong tagumpay, sa iyong kapighatian, sa iyong kabiguan, mga emosyon at kung ano-ano pa, ay nandiyan yan. Kailangan lang natin makita yung kanyang kapangyarihan para magawa sa atin. So ano ang mga regalo ng Espiritu Santo? Nandiyan yung karunungan, nandiyan yung talino, nandiyan yung gift of faith, yung ating pananampalataya na hindi nagmamali sa gitna ng mga pagsubok at kung ano ang mga dalamhati sa buhay, Andiyan yung milagro. Yan yung nakakagawa ng milagro sa atin. In and out yan, Sa atin, nakakagawa ng milagro yan. Sa buhay natin, nakakagawa din tayo ng milagro para sa iba, Nakakapaghayag tayo ng mabuting balita. Nakapagsasalita tayo ng maayos dahil sa Banal na Espiritu Santo. Nalalaman natin yung tama at mali dahil Espiritu Santo. Napakarami nga, Hindi tayo mauubusan ng discussion about the Holy Spirit kasi yan ang ating mentor, guide, at mga katuroan ni Jesus ay nandiyan. Kaya nga, ang mga magulang, lalo na nga ang ina, hinipo yan para magdala sa kanyang sinapupunan, 9 na buwan ang kanyang pagbubuntis bago iluwal. Kaya nga, di ba, sabi nila, minsan nakakaselos, pero mas matindi daw yung relasyon ng ina at mga anak kaysa sa
anak sa kanyang ama. No? Eh, kasi naman tayo minsan, tayo naman kasi yung tagapag-provide, kailangan natin maghanap buhay, gumawa ng paraan, gumawa ng maayos para maging maayos ang pamilya. So may mga kanya-kanyang role. At sa bawat role na ito ay nandiyan ang Espiritu Santo para tayo igiya, no? No? Siya ang ating magiging landasin, ano? Sabi nga ang salita ng Diyos ay mga ang ilaw o lampara sa ating paanan at ilaw sa ating buhay. Kaya nga importante yung nakikipagniig tayo sa Panginoon, ano, nagbabasa ng Biblia. Pinaglinilayan, katulad ngayong araw na ito. Sinasabi niya ang Espiritu Santo ay hindi tayo iwanan para maging ulila. No? Umalis ang si Jesus, iniwan ng Espiritu Santo, taglay ng Espiritu Santo ang lahat ng kapangyarihan, ano, dito sa lupa, no, para tayo maigiya. Kaya ang panawagan ngayon sa atin, maging aware, ano, maging conscious. Sa araw-araw natin ginagawa, minsan madaling uminit ang ulo, minsan madaling magtampo, madaling sumigaw at kung ano-ano pa. Pag nilayan natin ito para unti-unti ay maalis natin sa ating sistema. Sinungaling, kasinungalingan, hindi yan maalis. Sabi nga ng isang kilala ko, binago niya lahat. Tinanggal niya ng lahat, maliban sa pagsisinungaling. Natagal na yan. Pero, di ba, iwasan natin at pilitin na, sikapin natin. Pag tayo magkukwento, yung totoo ikwento natin, huwag natin dagdagang bawas. Sa eleksyon lang yun, ano? Walang dagdag bawas, kailangan yung totoo. Para maging malinaw, maging makatao, at maging maka-Diyos. Amen? So yun, no? Lalaan natin. Lagi tayong may giya. Iniwan yan mismo ni Jesus. Kasama sa pagdidesisyon na yan ang ating Ama na nasa langit upang Espiritu Santo ay mataglay natin habang panahon at habang tayo naglalakbay dito sa lupang ating nilalakara. Amen? Name the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Yes, Lord, maraming salamat naman sa umagang ito. Thank you sa advocate. Minsan, madalas, nakakalimutan namin na mayroong kami nito. Ang kapangyarihan taglay namin na hindi namin alintana sapagkat nakapokus kami sa mga negatibong nangyayari sa buhay namin at lahat ng mga problema. Tulungan mo kami, Panginoon, na maaling sa aming kaisipan at mawala, mawaglit at makapasok ang iyong kabanalang Espiritu para sa aming pamumuhay dito sa lupang ito na napakaraming problema, napakaraming kasalanan, napakaraming sinunglingan, Panginoon. Kaya itinataas namin sa iyo na sa araw na ito ay bigyan mo kami ng iyong kapangyarihan. Taglayin ang iyong Espiritu Santo. Sa mga kapatid namin na nagnanais at nagnanasa maging maginhawa ang pamumuhay, dala-dala ng Espiritu Santo, sana'y makita nila tayong Panginoon at ang iyong kapangyarihan na nagmumula dito. Sana'y gumamit ka ng mga tao, instrumento para maghatid ng mabuting balita. Isama mo na kami dyan, Lord. Sa evangelization program na ginagawa namin, tulungan mo kami at bigyan ng karunungan para maghayag, bigyan ng lahat ng resources na kakailanganin namin para ito ay magkaroon ng katuparan. Maraming salamat sa iyo. And God bless the Philippines and the whole world. At syempre sa mga nanay, Happy Mother's Day! At syempre yung Father's Day, next month na yan. Amen. Lord, hinihiling namin ang lahat ng ito, ang iyong kapangyarihan, ang aming pagiging makadiyos, pagiging malusog, at ang aming kasaganaan ay idinadalangin namin sa iyo na aming makuha at taglayin. Sa pangalan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen and amen. And glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen and amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hallelujah.